Isang buhay ang isinalba ko sa gitna ng rumagasang ilog. Ngunit ang buhay ko ang tinapon nila na parang basura. Habang himbing sa pagtulog ang batang si Mateo, ang pamilya Montemayor ay nagdiriwang sa plano nilang pagpapatalsik sa akin. Ibigay ang lumang bahay na yon para hindi na tayo magbayad ng kahit na 5 sa kanya. Ang boses ni Doña Estrella ay tila lasong pumatay sa aking pagkatao. Belen, hanggang kailan ka magiging bulag sa utang na loob? Ngayong gabi, ang pagtulo ng aking luha ay hudyat ng isang paniningil. Mabubuo pa kaya ang pusong dinurog ng mga taong itinuring kong pamilya? Ibigay mo na sa kanya ang lumang bahay sa dulo ng bayan Santiago. Ito ang pinakamagandang pagkakataon upang tuluyan na siyang mailayo sa mansyong ito nang hindi tayo nagmumulang masama. Ang boses ni Doña Estrella ay kasing lamig ng hanging humahampas sa bintana ng silid-aklatan ng mga Montemayor. Sa labas ng pinto, nakatayo si Belen. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang tray na may mainit na mangkok ng lugaw. Ang kaniyang mga damit ay bahagya pang mamasa-masa, isang paalala ng kaniyang pakikipagtuos sa rumagasang agos ng ilog kaninang hapon upang iligtas ang kaisa-isang apo ng ginang, si Mateo. Ang lagnat na nagsisimulang sumakop sa kanyang katawan ay tila panandaliang naglaho, napalitan ng isang uri ng ginaw na hindi kayang pawiin ng kahit anong kumot. Are you sure about this, Mom? Baka isipin niya na tinatapon lang natin siya after all these years of service, lalo na at kailigtas lang niya kay Mateo. Ang sagot ni Santiago, ang kaniyang boses ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit walang bakas ng tunay na malasakit. Narinig ni Belen ang marahang pagtatawa ng matandang ginang, isang tunog na tila kalansing ng mga baryang walang halaga. Masyado siyang lunod sa utang na loob, Santiago. Akala niya ay tinutulungan natin siya sa pagbibigay ng sariling bahay. Hindi niya alam na iyon ay isang paraan upang makatipid tayo sa kanyang retirement pay habang buhay. She's too simple-minded to realize that we are just discarding a broken tool. Sa mga sandaling iyon, ang seramikang mangkok sa tray ni Belen ay nagsimulang gumawa ng marahang tunog laban sa kahoy dahil sa panginginig ng kaniyang mga daliri. Ang singaw ng lugaw na may luya na inihanda niya ng may buong pagmamahal para sa bata ay tila naging usok na sumasakal sa kanyang lalamunan. Bawat salita ng ginang ay tila isang karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang puso. Tila binubura ang 3 dekada ng kanyang katapatan, puyat at pagod. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na papel. Halos hindi na kayang pasanin ang bigat ng kaniyang sariling pagkatao. Naalala niya kung paano siya sumisid sa madilim na tubig, kung paano niya halos isuko ang kanyang huling hininga, may ahon lang ang batang si Mateo sa pampang. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang iniisip ay ang kaligtasan ng batang itinuring na niyang sariling anak. Ngunit ngayon, sa likod ng marangyang pinto ng silid na kanyang nililinis araw-araw, ang kaniyang sakripisyo ay naging isang kasangkapan lamang para sa kaniyang sariling pagpapaalis. Nanatiling nakatitig si Belen sa dilim ng pasilyo. Ang kaniyang paningin ay nagsisimulang lumabo, hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat patak na kaniyang nararamdaman sa kaniyang pisngi ay tila ulan na dahan-dahang tumatagos sa kaniyang kaluluwa. Dala ang mapait na katotohanan ng kaniyang kalagayan. Siya ay si Belen, ang tapat na katulong, ang tagapagligtas, na ngayon ay isa na lamang abala na kailangang iligpit sa isang bahay na nakatagilid. Ang kaniyang hininga ay naging mabigat at pasadya. Tila bawat hangin na kaniyang nilalanghap ay may kasamang alikabok ng pagkakanulo. Sa kaniyang isipan, ang mukha ng kaniyang 6 na anak ay sumilay. Ang mga dahilan kung bakit niya tiniis ang bawat pangaalipusta at pagod. Ngunit hanggang kailan sapat ang pag-ibig kung ang kinalalagyan mo ay isang pundasyong binuo mula sa dumi at kasinungalingan? Dahan-dahang tumalikod si Belen. Ang kanyang bawat hakbang sa makapal na alpombra ay hindi nakakalikha ng ingay, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib
ay tila isang dambuhalang bato na kaniyang kinakaladkad. Iniwan niya ang tray sa maliit na lamesa sa labas ng pinto. Ang lugaw na dati ay simbolo ng kaniyang kalinga ay unti-unti nang lumalamig, gaya ng kaniyang pag-asa sa pamilyang kaniyang pinagsilbihan. Habang naglalakad siya palayo sa marangyang bahagi ng mansyon, patungo sa kaniyang maliit na silid sa likuran, isang tanong ang paulit-ulit na umaaling-awngaw sa kaniyang gunita, tila isang malungkot na himig na ayaw tumigil. Sa mundong ang katapatan ay binabayaran ng pagtataksil, may puwang pa ba ang isang pusong tanging pagmamahal lamang ang alam na ibigay? Paano niya haharapin ang kaniyang mga anak bukas? Dala ang susi ng isang bahay na binuo hindi para sa kanilang kinabukasan, kundi para sa kanilang tuluyang paglimot. Ang susi sa kaniyang palad ay tila isang piraso ng yelo na nagpapamanhid sa kaniyang buong pagkatao habang nakatayo sa tapat ng pintuan ng kaniyang bagong tahanan. Regalo ito ayon kay Doña Estrella, isang gantimpala para sa kaniyang katapatan. Ngunit sa paningin ni Belen, ang bahay na nasa kaniyang harapan ay tila isang kalansay na pilit pinagtatayo sa gitna ng masukal na damuhan. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng papalubog na araw, ang anino ng bahay ay mahaba at baluktot. Hindi kailangan ng kahit anong kagamitan upang makita na ang buong istruktura ay nakatagilid sa isang panig na tila ba ang lupa sa ilalim nito ay unti-unti nang sumusuko sa bigat ng mga lihim na itinatago ng mga dingding. Ang mga bintana na may mga basag na bubog ay tila mga matang nakatitig sa kanila nang may halong pait at pangungulila. Nay, bakit po parang tutumba ang bahay natin? Natatakot po ako. Ang mahinang bulong ni Grace, ang kaniyang bunsong anak, habang mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kaniyang kupas na duster. Ang 5 pa niyang kapatid ay tahimik ding nakatayo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at pagkadismaya, malayo sa excitement na inaasahan nila nang sabihin ni Belen na magkakaroon na sila ng sariling tirahan. Pilit nang ngumiti si Belen, kahit na ang kanyang puso ay tila dinidikdik sa bawat segundong lumilipas. Huwag kang mag-alala, anak. Pagod lang ang bahay na ito, kaya ito nakasandal. Pero tayo ang magbibigay ng lakas dito. Ayusin natin ang mga gamit natin, okay? Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang tunog na pilit niyang itinatago sa likod ng malalim na paghinga. Nang buksan nila ang pinto, sinalubong sila ng amoy ng luma at amag. Isang halimuyak ng pagkakalimot na agad tumagos sa kanilang mga baga. Sa loob, ang bawat hakbang sa sahig na gawa sa kahoy ay nagreresulta sa isang mahaba at malungkot na tunog ng pagkuskos ng mga materyales na hindi na pantay ang pagkakapatong. Napansin ni Belen na kahit ang kaniyang sariling katawan ay kailangang bumalanse sa kabilang direksyon upang hindi siya matumba habang naglalakad sa sala. Inilapag nila ang kanilang iilang balutan sa gitna ng silid. Walang kuryente, walang tubig, tanging ang tunog ng mga kuliglig sa labas at ang hangin na pumapasok sa mga siwang ng dingding ang bumabasag sa katahimikan. Ang kaniyang mga anak, sa kabila ng kanilang takot, ay nagsimulang maglatag ng banig sa sahig na nakatagilid. Nakita ni Belen kung paano nagpagulong-gulong ang isang maliit na bolang plastik patungo sa dulo ng silid dahil sa kiling ng sahig. Isang simpleng paalala kung gaano kawalang katiyakan ang kanilang kinalalagyan. Sa gitna ng kadiliman, habang ang kaniyang mga anak ay unti-unti nang dinadalaw ng antok dahil sa pagod ng paglipat, nanatiling gising si Belen. Nakaupo siya sa isang sulok, nakasandal ang ulo sa dingding, na tila ba nakikiramdam sa tibok ng puso ng bahay. Naramdaman niya ang malamig na hangin na humahaplos sa kaniyang balat, at kasabay nito, ang pagbabalik ng mga salita ni Doña Estrella sa kaniyang isipan. Discarding a broken tool. Mabuti na ito kaysa sa mansyong puno ng panlilinlang, ang mahinang usal niya sa sarili. Habang hinahaplos ang buhok ni Grace
Nahimbing na sa tabi niya, ngunit sa kaniyang kaloob-looban, alam niyang hindi lang ito basta bahay. Ito ay isang kulungan na binuo mula sa kanilang mapanuring pag-iisip upang siguraduhing mananatili siyang maliit at walang boses. Ang gabi ay tila naging mas malalim at mas tahimik hanggang sa maramdaman ni Belen ang isang kakaibang panginginig mula sa ilalim ng kaniyang kinauupuan. Hindi ito galing sa hangin at hindi rin ito galing sa kaniyang imahinasyon. Ang tunog ng mga kahoy na tila may kinakaskas sa ilalim ng lupa ay dahan-dahang pumailan lang, isang mabigat na tunog na tila may gustong kumawala mula sa madilim na bahagi ng pundasyon. Napaupo ng tuwid si Belen, ang kaniyang pandinig ay nakatutok sa ilalim ng sahig. May isang bagay na tila gumagalaw, isang tunog ng bakal na tumatama sa bato. Marahan ngunit paulit-ulit, sa gitna ng bahay na nakatagilid, sa gitna ng kawalan, napagtanto ni Belen na ang regalong ito ay may kasamang lihim na hindi pa niya handang harapin. Ano ang itinatago ng pamilya Montemayor sa lugar na ito at bakit tila ang mismong bahay ay nagsusumamo na buksan ang kanyang mga nakasarapang pinto? Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga siwang ng dingding ay hindi nagdala ng init, kundi higit na pagpapakita ng dumi at kapabayaan sa loob ng bahay. Nagising si Belen na masakit ang buong katawan dahil sa kiling ng sahig na kaniyang tinulugan, ngunit ang mas matindi ay ang bigat sa kaniyang dibdib na tila hindi na kailanman maglalaho. Habang inihahanda niya ang kakaunting almusal para sa kaniyang mga anak, ang kaniyang lumang telepono na nakapatong sa isang kahon ay nagsimulang magpakita ng liwanag at manginig. Isang hudyat na may tumatawag. Nang makita niya ang pangalan sa screen, ang kaniyang hininga ay tila panandaliang huminto. Si Doña Estrella. Belen, kumusta ang unang gabi niyo sa bago ninyong tahanan? Siguradong napakasarap ng tulog ninyo dahil sa wakas ay may sarili na kayong bubong. Ang boses ng ginang ay puno ng mapaglarong tamis na tila ba hindi niya alam ang tunay na kalagayan ng bahay na kaniyang ibinigay. Huwag mong kakalimutan, Belen, na hindi lahat ng katulong ay nabibiyayaan ng ganiyang kalaking pabuya. Ang utang na loob ay dapat na tanawin ng may buong pagpapakumbaba. Opo, ma'am, salamat po. Ang tanging naisagot ni Belen habang ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa kaniyang palad. Ang bawat salita ng ginang ay tila isang latigo na humahagupit sa kaniyang pagkatao. Dahil wala ka na namang ginagawa riyan, pumunta ka rito sa mansyon ngayong hapon. Maraming kailangang linisin sa hardin at kailangan kitang tumulong sa pag-aayos ng mga gamit ni Mateo. Huwag kang mag-alala, ituturing nating pasasalamat mo na lamang ito para sa bahay na tinanggap mo. See you later, Belen. Bago pa man makasagot si Belen ay naputol na ang linya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Sa kabila ng kaniyang panghihina, dahil sa lagnat na hindi pa rin tuluyang nawawala, kailangan niyang sumunod. Kailangan niyang maging matatag dahil ang kaniyang buhay at ang buhay ng kaniyang mga anak ay nakatali pa rin sa mga kamay ng mga taong nagtapon sa kanya. Pagdating sa mansyon ng mga Montemayor, ang bawat hakbang ni Belen sa pamilyar na daanan ay tila naging mas mabigat. Ang karangyaan ng lugar ay naging isang malaking mantsa sa kaniyang paningin. Habang nagwawalis siya sa hardin sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, nakita niya si Mateo na tumatakbo patungo sa kanya. Ang bata ay may dalang isang maliit na tinapay. Ang kaniyang mukha ay puno ng tunay na pagkagalak nang makita ang kaniyang yaya. "Yaya Belen, I missed you." Ang masayang sigaw ng bata. Palihim itong lumapit kay Belen at kinuha ang kaniyang kamay upang ilapat sa kaniyang noo. Isang pagpapakita ng paggalang na tila ba ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. "Para sa iyo po, Yaya. Alam ko pong gutom kayo." Ngunit bago pa man madama ni Belen ang init ng maliit na kamay ni Mateo, isang matalim na boses ang bumasag sa sandaling iyon. "Mateo, what are you doing? Bumalik ka rito sa loob.
Si Doña Estrella ay nakatayo sa balkonahe. Ang kanyang mukha ay balot ng puot. Belen, sinabihan na kita. Huwag mong masyadong sanay ng bata sa mga ganiyang gawi. At ikaw, bilisan mo ang paggawa riyan. Hindi kita pinapunta rito para makipaglaro. Yumuko si Belen. Ang kanyang puso ay tila binubuhusan ng kumukulong tubig. Ang kanyang pagmamahal kay Mateo ay ginagamit laban sa kanya at ang kanyang dangal ay tinatapak-tapakan sa harap ng batang itinuring niyang sarili. Buong hapon siyang nagtrabaho ng walang pahinga. Ang bawat pagyuko at pag-angat ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kawalang kapangyarihan. Nang makauwi siya sa bahay na nakatagilid ng gabing iyon, sinalubong siya ng isang tunog na nagpapatigil sa kanyang mundo. Isang malalim at basang tunog mula sa dibdib ng kanyang bunsong si Grace. Ang bata ay nakahiga sa banig. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig at ang kanyang paghinga ay may kasamang huni na tila isang hapis na nagmumula sa kailaliman ng kanyang mga baga. Nilapitan ni Belen ang anak at hinipo ang noo nito. Nag-aapoy sa init si Grace. Napatingin si Belen sa mga dingding na may mga mantsa ng amag at sa sahig na laging basa dahil sa halumigmig ng lupa. Ang bawat pag-ubo ng kaniyang anak ay tila isang sampal sa kaniyang mukha. Ang regalo ng mga Montemayor ay hindi pala isang tahanan, kundi isang dahan-dahang kamatayan para sa kaniyang mga mahal sa buhay. Sa gitna ng kadiliman, habang yakap-yakap niya ang kaniyang may sakit na anak, ang luha ni Belen ay hindi na lamang dahil sa pait. Ito ay luha ng isang inang nagsisimulang makakita ng apoy sa gitna ng unos. Ang utang na loob na kaniyang pinakaingatan ay naging isang tanikala na ngayon ay sumasakal na sa kaniyang pinakamahalagang kayamanan. Hanggang kailan siya mananatiling nakayuko habang ang kaniyang mga anak ay unti-unting nauubos sa ilalim ng bubong na ito. Ang bawat paghinga ni Grace ay tila isang marahang pagpunit sa telang sutla. Isang tunog na puno ng paghihirap na nagmumula sa kailaliman ng kaniyang maliit na dibdib. Sa gitna ng dilim, tanging ang liwanag ng isang maliit na kandila ang nagbibigay ng anyo sa pagod na mukha ni Belen. Ipinahid niya ang basang bimpo sa noo ng kaniyang anak. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa takot at pagod. Wala siyang pera para sa doktor at ang mga gamot na kaniyang binili sa kanto ay tila walang bisa laban sa lupit ng halumigmig na nagmumula sa mga dingding ng bahay na ito. Sa gitna ng kaniyang pananalangin, isang marang kaluskos ang narinig ni Belen mula sa labas ng pinto. Hindi ito ang tunog ng hangin, kundi ang tunog ng mga yabag na pilit itinatago sa ilalim ng malambot na lupa. Agad na tumayo si Belen. Ang kaniyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Nang buksan niya ang pinto, sumilay ang mukha ni Lucinda, ang matandang tagapamahala sa mansyon ng mga Montemayor na balot ng isang madilim na shawl. Belen, huwag kang maingay. I've brought some medicine and food for the kids. Ang mabilis na bulong ni Lucinda habang pilit na sumisilip sa loob ng bahay. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pag-aalala at tila may itinatagong malaking takot. Agad na pinatuloy ni Belen ang matanda. Lucinda, bakit ka narito? Mapapahamak ka kapag nalaman ni Doña Estrella na tinutulungan mo kami. Hindi sumagot si Lucinda. Sa halip ay mabilis niyang inilabas ang mga gamot at isang bote ng gatas mula sa kaniyang dala. Nilapitan niya si Grace at sandaling hinaplos ang pisngi ng bata. Kawawa naman ang batang ito. Belen, kailangan mong malaman ang totoo. Hindi lang dahil sa awa kaya kita pinuntahan. Hindi ko na matiis ang bigat sa aking kalooban. Napaupo si Belen sa tabi ng kaniyang anak. Ang kaniyang paningin ay nakatutok sa matanda. Anong ibig mong sabihin, Lucinda? Ano ang totoo? Huminga ng malalim si Lucinda. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kaniyang shawl. Ang bahay na ito, ang lupang ito, ay hindi basta-basta ibinigay sa iyo ng dahil sa kabutihan ng loob ni Doña Estrella. Itong bahay na nakatagilid na ito
ay matagal nang balak gibain ng yumaong Don Montemayor bago siya mamatay. Pero pinigilan siya ni Estrella. Lalong lumapit si Lucinda kay Belen. Ang kanyang boses ay naging kasing-hina ng isang bulong. "They are hiding something, Belen. Sinabi nila sa iyo na ang bahay na ito ay pag-aari ng pamilya nila. Pero ang totoo, may mga dokumentong nawawala tungkol sa lupang ito. At ang bahay na ito, sinadya nilang hindi ipaayos at ipatira sa iyo dahil naniniwala sila sa isang lumang sumpa na sino mang tumira rito ay kukuha ng lahat ng kamalasan ng pamilya Montemayor. Ginagawa kanilang panakipbutas, Belen. Isang alay para sa kanilang sariling kaligtasan." Ang mga salita ni Lucinda ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa balikat ni Belen. Hindi lang pala pera ang ninakaw sa kanya, kundi ang kaligtasan ng kaniyang pamilya para sa kapakanan ng isang sumpang pinaniniwalaan ng mga mayayaman. "Belen, look at the floor! Look at the foundation!" Ang huling bilin ni Lucinda habang tumatayo upang umalis. "Huwag kang maniniwala sa lahat ng nakikita mo sa ibabaw. Ang katotohanan ay laging nakabaon sa pinakamalalim na bahagi. Umalis ka na rito kung kaya mo, pero kung mananatili ka, mag-ingat ka. Dahil kapag nalaman nilang may natuklasan ka, hindi sila magdadalawang isip na tuluyang ibaon ka kasama ng bahay na ito." Nang makaalis si Lucinda, naiwang mag-isa si Belen sa gitna ng katahimikan, tanging ang mahinang pag-ubo ni Grace ang maririnig. Tumingin siya sa sahig na kahoy na kaniyang kinatatayuan. Ang sahig na tila laging may ibinubulong sa kanya sa tuwing sumasapit ang hating gabi. Kinuha niya ang kandila at dahan-dahang lumuhod, inilalapit ang liwanag sa mga siwang ng kahoy sa gitna ng sala. Sa kaniyang pagmamasid, napansin niya ang isang bahagi ng sahig na tila hindi lapat, isang maliit na puwang na hindi lamang dahil sa kalumaan, kundi dahil may isang bagay na pilit itinulak mula sa ilalim. Ang langit ay naging kulay uling, isang babala na ang kalikasan ay walang balak maging maawain sa gabing iyon. Ang mga ulap ay nagngangalit, tila mga dambuhalang hayop na nagtatangkang lamunin ang maliit at nakatagilid na tahanan ni Belen. Sa loob, ang bawat bugso ng hangin ay nagpapadama ng panginginig sa buong istruktura ng bahay, na tila ba ang mga luma at anay-anay na poste ay nagbubuntong hininga na sa pagod at kaluman. Si Belen ay abala sa paglalagay ng mga timba sa ilalim ng mga tumutulong tubig mula sa bubong. Ang bawat patak na bumabagsak sa plastik na sisidlan ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa gitna ng katahimikan. Sa isang sulok, ang kaniyang 6 na anak ay magkakayakap. Ang kanilang mga mata ay dilat sa takot habang pinagmamasdan ang mga dingding na tila humihinga dahil sa lakas ng hangin sa labas. "Nay, babagsak po ba ang bahay natin? Bakit po parang gumagalaw ang sahig?" Ang nanginginig na tanong ni Junjun, ang kanyang panganay, habang mahigpit na hawak ang may sakit na si Grace. "Hindi anak, matatag ang bahay natin. Magdasal lang tayo." Ang sagot ni Belen, bagamat ang kaniyang sariling puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kaniyang dibdib dahil sa kaba. Ang kaniyang katawan ay basang-basa na, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa pawis ng takot at pagpupursiging maisalba ang kaniyang mga anak mula sa anumang panganib. Biglang naging mas marahas ang hagupit ng bagyo. Ang tunog ng mga sanga ng puno na humahampas sa dingding ay tila mga kamay na nagtatangkang pumasok sa loob. Sa bawat pagkidlat, ang loob ng bahay ay panandaliang nagliliwanag na nagpapakita ng mas matinding kiling ng sahig. Napansin ni Belen na ang cabinet sa kusina ay dahan-dahan nang umuusod, isang palatandaan na ang pundasyon ng bahay ay unti-unti nang bumibigay sa lumalambot na lupa. Isang malakas na tunog ng nababasag na kahoy ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, kasunod ng isang marahas na pagyanig. Ang mga anak ni Belen ay nagsisigawan sa takot. Ang kanilang mga tinig
ay nakikipagpaligsahan sa dagundong ng kulog sa labas. Ang kabilang panig ng sala ay biglang lumundo at ang mga pako na dating nakabaon ng mahigpit ay isa-isang kumakalas mula sa kanilang kinalalagyan. Dito, pumunta kayo rito sa ilalim ng matibay na mesa. Ang sigaw ni Belen habang mabilis niyang kinukuha si Grace at hinihila ang iba pa niyang mga anak. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Belen ang isang malamig na hangin na nagmumula hindi sa bintana, kundi sa mismong ilalim ng kaniyang mga paa. Ang sahig na gawa sa makapal na kahoy ay nagsimulang maghiwalay. Ang puwang na dati ay napakaliit, ay biglang bumukas ng malaki, na tila ba may isang higanting bibig na lumilitaw mula sa kailaliman ng bahay. Kasabay ng isang huling pagyanig, ang isang malaking bahagi ng sahig sa gitna ng sala ay tuluyang bumigay at nahulog sa madilim na espasyo sa ilalim. Ang alikabok at amoy ng bulok na lupa ay pumailan lang sa hangin. Nang humupa ang pagyanig, nanatiling nakayakap si Belen sa kaniyang mga anak. Ang kanyang hininga ay pasadya at mabilis. Sa tulong ng liwanag mula sa kidlat, tiningnan niya ang malaking butas na nalikha sa gitna ng kanilang tahanan. Hindi ito basta butas sa lupa. May mga baitang ng hagdan na gawa sa semento na unti-unting sumisilay sa kaniyang paningin. Doon, sa kailaliman ng bahay na itinuring nilang basura ng mga Montemayor, ay may isang lihim na silid na matagal nang nakatago sa dilim. Ang puso ni Belen ay tumigil sa pagtibok nang makita niya ang isang bagay na kumikislap sa ilalim ng butas. Isang lumang baul na bakal na may nakaukit na pamilyar na simbolo. Sa gitna ng unos na nagbabantang sumira sa kaniyang buhay, tila ang mismong lupang kaniyang kinatatayuan ang nag-aalok ng isang katotohanang babago sa lahat. Ngunit sapat ba ang kaniyang tapang na pasukin ng kadiliman upang malaman kung ano ang tunay na halaga ng kaniyang pagdurusa? Ang pagtila ng ulan ay nag-iwan ng isang uri ng katahimikang nakakabingi. Tila ang mundo ay huminto sa paghinga matapos ang nagngangalit na unos. Sa loob ng bahay na nakatagilid, ang tanging maririnig ay ang marahang pagtulo ng tubig mula sa kisame patungo sa mga puno ng timba. Ang amoy ng basang lupa at lumang semento ay mas lalong tumapang, nagmumula sa madilim na butas na ngayon ay tila isang sugat sa gitna ng kanilang sala. Nanatiling nakatitig si Belen sa kailaliman ng butas, ang kaniyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang sulo. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa paligid, nagbibigay ng mahahabang anino na tila mga multo ng nakaraan. Sa tulong ni Junjun, ang kaniyang panganay, dahan-dahan silang bumaba sa mga baitang na semento na natuklasan sa ilalim ng sahig. Bawat hakbang ay maingat dahil ang bawat pagdaiti ng kanilang mga paa sa malamig na sahig ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na umaalingaw-ngaw sa maliit na espasyo. Sa dulo ng mga baitang bumungad sa kanila ang isang silid na hindi mas lalaki sa isang maliit na bodega. Doon, sa gitna ng alikabok na tila makapal na kumot, ay nakalagak ang isang baul na bakal. Ang mga gilid nito ay kinakalawang na. Ngunit ang simbolo ng pamilya Montemayor, isang inukit na leon na may hawak na espada, ay malinaw pa ring makikita sa ibabaw ng takip nito. Nay, ginto ba yan? Mayaman na ba tayo? Ang paos na tanong ni Junjun, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na tila. Ba ang baul na yon ang sagot sa lahat ng kanilang gutom at hirap? Hindi sumagot si Belen. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kaba at isang uri ng kuryosidad na mas masakit pa sa sugat. Kinuha niya ang isang kinakalawang na martilyo na kaniyang dala at sa pamamagitan ng isang malakas na pagpukpok sa luma at marupok na kandado, naramdaman niya ang pagbigay ng bakal. Ang tunog ng pagbagsak ng nasirang kandado sa semento ay tila isang hudyat ng pagbubukas ng isang pintong matagal nang nakasara. Sa isang pagkakataong puno ng emosyon, dahan-dahang itinaas ni Belen ang mabigat na takip ng baul
Ang pag-inggit ng mga bisagra nito ay tila isang hapis na nagmumula sa kailaliman ng panahon. Ang kaniyang mga anak ay lumapit, magkakayakap sa likuran niya. Ang kanilang mga hininga ay sabay-sabay na naghihintay sa kung anong misteryo ang nakabaon sa loob. Ang sikat ng umaga na pumasok mula sa butas sa itaas ay tumama sa loob ng baul. Ngunit sa halip na kislap ng ginto o alahas, ang tumambad sa kanila ay isang tumpok ng mga lumang dokumento, mga liham na nakatali ng kupas na laso, at isang maliit na kahon na gawa sa pilus. Nanginginig ang mga daliri ni Belen nang abutin niya ang isang larawang nakapatong sa ibabaw ng mga papel. Isang larawang itim at puti, luma at may mga mantsa ng panahon, ngunit malinaw ang mga mukhang naroon. Ang kaniyang hininga ay tila naputol nang makita ang isang pamilyar na mukha, ang kaniyang sariling ina, si Rosa. Noong ito ay kabataan pa. Nakatayo ito sa ilalim ng isang puno ng mangga, nakangiti at may hawak na bulaklak. Ngunit ang mas nagpatigil sa mundo ni Belen ay ang lalaking nakatayo sa tabi ng kaniyang ina. Ang kaniyang kamay ay nakapatong sa balikat ni Rosa ng may pagmamahal at pag-iingat. Walang iba kundi ang yumaong Don Montemayor, ang ama ni Santiago at asawa ni Doña Estrella. Ang kanilang mga titig sa isa't isa ay hindi titig ng amo at katulong. Ito ay titig ng dalawang taong may malalim na ugnayan, isang lihim na pag-ibig na tila sadyang ibinaon sa ilalim ng bahay na ito upang hindi na muling mahanap ng kahit na sino. Naramdaman ni Belen ang isang mainit na luha na pumatak sa kanyang pisngi habang hinahaplos ang mukha ng kanyang ina sa larawan. Isang malaking katanungan ang nagsimulang bumuo sa kaniyang isipan, isang katotohanang mas matalim pa sa anumang traidor na salita. Ano ang tunay na ugnayan ng kanyang pamilya sa mga Montemayor? At bakit ang kanyang ina ay nakabaon sa madilim na kasaysayan ng bahay na nakatagilid? Nanginginig ang mga daliri ni Belen habang dahan-dahang kinukuha ang tumpok ng mga liham na nakatali ng isang kupas at marupok na lasong asul. Ang papel ay naging dilaw na sa paglipas ng panahon at ang amoy ng lumang tinta at alikabok ay pumailan lang, dala ang mga bulong ng nakaraan na tila sadyang naghihintay na muling mabasa. Sa bawat paghawak niya sa mga dokumentong ito, naramdaman niya ang isang uri ng kuryente na dumadaloy sa kanyang katawan, isang ugnayan sa kanyang ina na matagal na niyang hinahanap. Mahal kong Rosa, ang panimula ng unang liham na binasa ni Belen sa ilalim ng malamig na liwanag ng sulo. Ang sulat kamay ay elegante, ngunit may bakas ng pagmamadali. Tila ba ang nagsulat ay natatakot na matuklasan sa kaniyang ginagawa. Sana ay maintindihan mo kung bakit kailangan nating gawin ito sa dilim. Ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi kayang tumbasan ng anumang yaman, ngunit ang aking pangalan at ang dangal ng mga Montemayor ay isang tanikalang hindi ko pa kayang putulin. Habang binabasa ni Belen ang mga sumunod na pahina, ang kaniyang puso ay tila isang telang unti-unting pinupunit. Nabunyag sa mga liham na ang kaniyang inang si Rosa ay hindi lamang naging simpleng katulong sa mansyon. Siya ang lihim na asawa ng puso ni Don Montemayor. At ang mas masakit na katotohanan, ang bahay na nakatagilid at ang lupang kinatatayuan nito ay hindi pala regalo mula kay Estrella. Ito ay isang pamana mula sa yumaong Don para kay Rosa at sa anak nito, kay Belen. Pinangako ko sa iyo, Rosa. Ang nakasulat sa huling bahagi ng isang dokumento na may tatak ng isang notaryo, na ang lupang ito sa dulo ng bayan ay magiging inyo. Ito ang magsisilbing pundasyon ng kalayaan ninyo mula sa anino ng aking pamilya. Inihanda ko na ang titulo upang mailipat sa iyong pangalan sa sandaling mawala ako. Napahawak si Belen sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at puno ng pait. Kaya pala ganoon na lamang ang pagpupumilit ni Doña Estrella na ibigay ang bahay na ito sa kanya. Hindi ito dahil sa awa,
At hindi ito dahil sa utang na loob. Ginawa ito ni Estrella upang siguraduhin ang katotohanan ay mananatiling nakabaon sa ilalim ng guhong ito. Ibinigay niya ang bahay bilang isang regalo upang hindi na maghanap pa si Belen ng kaniyang tunay na karapatan. Ninakaw ni Estrella ang kaniyang mana at pagkatapos ay pinalabas na siya pa ang may malaking utang na loob. Nay, bakit po kayo umiiyak? May masama po ba? Ang tanong ni Junjun habang hinahawakan ang balikat ng kaniyang ina. Tiningnan ni Belen ang kaniyang anak. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning hindi lamang sa luha kundi sa isang bagong tuklas na determinasyon. Ang lola ninyo, hindi siya basta namatay na mahirap, anak. Ninakawan tayo. Pinagkaitan tayo ng buhay na dapat ay sa atin. Binuksan ni Belen ang maliit na kahon na pelos na nahanap din niya sa loob ng baul. Sa loob nito ay isang gintong medalyon na may nakaukit na letrang R at M. Sa likod nito ay may isang maliit na susi, mas maliit kaysa sa karaniwan. Naalala ni Belen ang binanggit ni Lucinda tungkol sa orihinal na titulo na nawawala. Ang kaniyang paningin ay lumingon sa paligid ng madilim na silid sa ilalim ng lupa. Kung narito ang mga liham, kung narito ang medalyon, nasaan ang tunay na titulo? Nasaan ang dokumentong magpapatunay na ang lahat ng karangyaan ng mga Montemayor ay nakatayo sa isang pundasyon ng pagnanakaw? Ang paghahanap sa katotohanan ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, hindi nahahayaan ni Belen na ang kaniyang pamilya ay manatiling nakatagilid sa ilalim ng timbangan ng kawalang katarungan. Huwag mong dungisan ang sahig ng opisina ko, Belen. Binigyan na kita ng matitirhan, ngayon pati pambayad sa ospital ay hihingi ka pa sa akin. Ang kapal din naman ng mukha mo. Ang boses ni Santiago ay matalas at walang bahid ng awa. Tila isang patalim na humihiwa sa gitna ng marangyang silid. Nakatayo si Belen sa gitna ng opisina ng mga Montemayor. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakayukom sa kaniyang luma at butas-butas na pitaka. Sa labas ng salaming pinto, nakikita niya ang mga kliyenteng nakasuot ng mamahaling barong at gown. Mga taong tumitingin sa kanya na tila ba siya ay isang mantsa sa kanilang perpektong mundo. Sir Santiago, parang awa niyo na po. Ang basag na tinig ni Belen, ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at iyak. Nag-aapoy po sa lagnat si Grace. Hindi na po siya makahinga ng maayos dahil sa amag sa bahay na ibinigay ninyo. Kailangan ko lang po ng kaunting tulong para sa kaniyang nebulizer at mga gamot. Ibabawas niyo na lang po sa magiging trabaho ko. Tumingin si Santiago sa kaniyang mga kuko, tila mas interesado sa kaniyang hitsura kaysa sa buhay ng bata. Pagkatapos ay lumingon siya sa kaniyang mga kasamahan at tumawa ng mapait. You see this? This is what happens when you give too much. Binigyan mo na ng bubong, pati pako ay hihilingin pa sa'yo. Belen, look at me. I don't owe you anything. Ang pagliligtas mo kay Mateo ay bayad na ng bahay na tinitirhan nyo ngayon. Huwag kang maging linta. Kumuha si Santiago ng 1,000 piso mula sa kaniyang pitaka at sa halip na iabot ito ng maayos, ay binitawan niya ito sa sahig. Ang papel na pera ay dahan-dahang lumipad patungo sa sapatos ni Belen. Pulutin mo yan. At pagkatapos, lumabas ka na. Huwag mo nang balaking bumalik dito kung pera lang ang pakay mo. You are just a servant, Belen. Learn your place. Ramdam ni Belen ang hapdi ng bawat salita. Isang uri ng sakit na mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. Ang kanyang dangal ay tila tinatapakan kasabay ng perang nasa ilalim ng kanyang paa. Ngunit sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Grace na hirap huminga. Sa gitna ng kanyang pagiyak, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Santiago. Sa bawat pulgada ng kanyang pagbaba, tila dinudurog ang kanyang kaluluwa. Ngunit ang pag-ibig ng isang ina ay walang hangganan. Pinulot niya ang pera, habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa makintab na sahig. Mabilis siyang lumabas ng gusali. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng pait at determinasyon.
Pagdating sa pampublikong ospital, ang amoy ng alkohol at ang siksikan ng mga tao ay lalong nagpadama sa kaniya ng kaniyang kahirapan. Nakita niya si Grace sa isang lumang stretcher. Ang kaniyang maliit na dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang kaniyang mga labi ay nagsisimula ng maging maputla. "Nurse, eto na po ang pera. Parang awa niyo na. Unahin niyo ang anak ko." Ang pagsusumamo ni Belen habang iniaabot ang perang galing sa pang-aalipusta. Ngunit ang nurse ay umiling lamang nang makita ang halaga. "Mrs., kulang po ito para sa admission at sa mga kailangang tests. Kailangan niyo pang magdeposito ng mas malaki bago namin siya mailipat sa loob." Napasandal si Belen sa malamig na pader ng emergency room. Ang kaniyang mundo ay tila tuluyan ng gumuho. Wala na siyang malapitan, wala na siyang mahihinga ng tulong. Sa gitna ng kaniyang paghagulgol, isang anino ang lumitaw sa kaniyang harapan. Ang tunog ng maayos na sapatos sa tiles ng ospital ay dahan-dahang lumapit at isang malinis na panyo ang inabot sa kanya. "Mrs. Aguilar? Si Belen Aguilar ba kayo?" Ang tanong ng isang boses na baritono, ngunit puno ng malasakit. Inangat ni Belen ang kaniyang ulo at nakita ang isang lalaking nakasuot ng simpleng polo. May dalang leather na bag at may mga matang tila nakakaintindi sa kaniyang pinagdadaanan. "Sino po kayo? Wala na po akong perang maibibigay. Huwag kayong mag-alala. Ako si Attorney Rafael Cruz. May nagpadala sa akin dito upang siguraduhing makakatanggap ng pinakamahusay na gamutan ng anak ninyo. At nandito rin ako upang siguraduhing ang lahat ng kinuha sa inyo ay maibabalik ng may kasamang hustisya." Napanganga si Belen. Ang kaniyang puso ay tila nakahanap ng isang maliit na butas ng liwanag sa gitna ng madilim na kuta. Sino ang nagpadala sa abogadong ito? At bakit tila ang kapalaran ay nagsisimula nang bumawi sa mga taong akala ay sila ang may-ari ng mundo? Ang puting liwanag ng ospital ay tila hindi nakasing hapdi sa paningin ni Belen nang makita niyang dahan-dahan nang kumakalma ang paghinga ni Grace sa loob ng silid. Salamat sa mabilis na pag-asikaso ni Attorney Rafael Cruz na ilipat ang bata sa isang maayos na kwarto at nabigyan ng tamang gamutan. Sa labas ng pinto, nakatayo ang abogado. Ang kaniyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng kabutihan habang pinagmamasdan ang mag-ina. "Attorney Rafael, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan." Ang mahinang sabi ni Belen habang dahan-dahang lumalabas ng silid. "Pero sino po ang nagpadala sa inyo? Wala po akong kakilalang may kakayahang kumuha ng isang abogadong katulad ninyo." Tumingin si Rafael sa paligid bago sumagot ng mahina. "May isang taong matagal nang nagmamasid sa inyo, Mrs. Aguilar. Si Lucinda. Alam niya ang lahat ng ginawa ng mga Montemayor at alam niyang kailangan ninyo ng katarungan. Siya ang gumamit ng kaniyang sariling naipon upang simulan ang laban na ito. Pero Belen, hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa kung ano ang tunay na sa inyo." Naramdaman ni Belen ang init sa kaniyang mga mata. Ang akala niyang siya ay nag-iisa sa mundong ito ay naglaho ng dahil sa kabutihan ng isang matandang kaibigan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inilabas ni Rafael ang isang folder mula sa kaniyang bag. "Nabanggit sa akin ni Lucinda ang tungkol sa bahay na ibinigay sa inyo. Belen, ang bahay na yon ay sadyang nakatagilid hindi dahil sa bulok na pundasyon, kundi dahil may isang malaking lihim na nakabaon sa ilalim nito na hindi dapat matuklasan ng iba. Ang kiling ng bahay ay isang uri ng proteksyon, isang paraan upang itago ang isang vault na hindi basta-basta mabubuksan nang hindi nasisira ang buong istruktura." Nang gabing iyon, matapos masiguro na ligtas na si Grace sa pangangalaga ng mga nurse, bumalik si Belen sa bahay na nakatagilid kasama si Rafael. Ang dilim ay tila hindi na nakakatakot. Ito ay tila isang tabing na malapit ng mahawi. Gamit ang maliit na susi na nahanap niya sa loob ng gintong medalyon ng kaniyang ina,
Lumusong sila muli sa madilim na hamnang bahay. Sa tulong ng malakas na flashlight ni Rafael, tiningnan nila ang pundasyon ng bahay. Doon, sa pinakamalalim na bahagi na natatakpan ng makapal na semento at bakal, ay may isang maliit na uka na eksaktong kasukat ng susi ni Belen. Sa bawat pag-ikot ng kaniyang kamay, naramdaman ni Belen ang paggalaw ng mga lumang mekanismo sa loob ng pader. Isang tunog ng pag-ikot ng mga bakal na tila ba ang bahay mismo ay nagigising mula sa mahabang pagkakahimbing. Isang bahagi ng pader ang dahan-dahang umatras, bumubunyag sa isang maliit na vault na gawa sa makapal na asero. Sa loob nito, hindi lamang mga alahas na kumikislap sa dilim ang kanilang nakita. Doon ay nakalagak ang orihinal na titulo ng buong lupain ng mga Montemayor, kasama ang isang huling testamento ni Don Montemayor na may lagda ng mga saksi na matagal nang pinalabas na patay o nawawala. Ito na ang hinahanap natin, Belenda. Ang bulong ni Rafael habang binabasa ang mga dokumento. Ang mansyon, ang mga negosyo, ang lahat ng lupain na kinalalagyan ng kanilang yaman. Ang lahat ng ito ay sadyang ipinamana sa inyong ina. Ninakaw ito ni Estrella sa pamamagitan ng paggawa ng peking titulo. Ngayong hawak na natin ang katotohanan, hindi na sila makakatakas. Nayakap ni Belen ang mga dokumento sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang luha ay pumatak sa papel na nagpapatunay ng kaniyang tunay na pagkakakilanlan. Ang kaniyang paghihirap, ang pagkakasakit ng kaniyang anak, ang bawat pang-aalipusta ni Santiago. Ang lahat ng ito ay magkakaroon na ng katapusan. Sa gitna ng bahay na nakatagilid, naramdaman ni Belen ang isang uri ng lakas na hindi niya kailanman inakalang taglay niya. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, ang katarungan ng siyang tatayo ng matuwid sa gitna ng mundong pilit silang itinitumba. Nandito ka na naman, Belen. Akala ko ba ay malinaw ang sinabi ni Santiago na huwag mo na kaming gambalain kung pera lamang ang iyong pakay. Ang boses ni Doña Estrella ay kasing talim ng mga gunting na kaniyang ginagamit sa pagpupungos ng mga rosas sa kaniyang hardin. Nakatayo si Belen sa harap ng ginang, nakayuko, at tila isang basang sisiw na humihingi ng awa. Ang kaniyang mga damit ay luma at may mga mantsa ng putik, isang imaheng sadyang binuo nila ni Attorney Rafael upang hindi makahalata ang pamilya Montemayor sa kanilang tunay na plano. Sa loob ng kaniyang maliit na bag, mahigpit niyang hawak ang kopya ng mga dokumentong nagpapatunay ng kaniyang tunay na pagkakakilanlan, ang kaniyang sandata na hindi pa niya handang ilabas. Ma'am, nandito po ako para humingi ng paumanhin, ang mahinang sabi ni Belen. Ang kaniyang tinig ay nanginginig, na tila ba sa takot, ngunit sa loob ng kaniyang dibdib ay isang nag-aapoy na puot ang pilit niyang sinusupil. Mali po ang naging pag-uugali ko noong huli. Sana po ay mapatawad ninyo ako at huwag ninyo kaming bawiin ang bahay. Wala po kaming mapupuntahan. Itinigil ni Doña Estrella ang kanyang ginagawa at lumingon kay Belen ng may mapang-aping ngiti. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Tila ba ipinagmamalaki ang yaman na ninakaw mula sa pamilya ni Belen. Mabuti naman at natauhan ka na. Alam mo, Belen, ang problema sa mga taong katulad mo ay mabilis kayong makalimot sa pinanggalingan ninyo. Utang na loob mo sa akin ang bawat hininga ng mga anak mo sa ilalim ng bubong na ibinigay ko. Kung hindi dahil sa aking kabutihang loob, baka sa kalsada na kayo na mamalimos ngayon. Hinawakan ng ginang ang baba ni Belen at pilit na inangat ang kanyang ulo. Tinitingnan siya sa mga mata ng may halong pandidiri. Huwag mong kalilimutan na ang isang aso ay nananatiling aso kahit bigyan mo pa ng bahay. Ang katapatan ay hindi hinihingi. Ito ay pinatutunayan. Ngayon, lumuhod ka. Hingin mo ang tawad ko nang may kasamang pagpapakumbaba. Baka sakaling mapag-isipan ko pang dagdagan ang tulong ko sa anak mong naghihingalo. Naramdaman ni Belen ang panginginig ng kaniyang mga tuhod, hindi dahil sa panghihina,
kundi dahil sa matinding pagtitimpi. Ang bawat salita ni Estrella ay tila lason na humahalo sa kanyang dugo. Nakita niya sa likod ng ginang ang mansyon. Ang mansyong dapat ay sa kanyang ina. Nakita niya ang bawat marangyang kagamitan na binili mula sa paghihirap ng kanyang pamilya. Dahan-dahan, lumuhod si Belen sa damuhan. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa lupa, tila ba tinatanggap ang bawat pangaalipusta. Patawad po, Doña Estrella. Maraming salamat po sa lahat ng ibinigay ninyo. Ang sabi ni Belen, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanyang tuhod. Tumawa ng malakas ang ginang, isang tunog na puno ng pagyayabang at kawalan ng kaluluwa. Iyan ang gusto kong marinig. Sige, bumalik ka na sa iyong bahay na nakatagilid. Magtiis ka sa amag at dilim dahil iyan ang nararapat sa isang taong walang ibang alam kundi ang magmakaawa. At tandaan mo, Belen, kahit anong gawin mo, mananatili kang nakayuko sa harap ko. Nang tumalikod si Belen at dahan-dahang naglakad palayo sa hardin, hindi na luha ang dumadaloy sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay tila isang pagbibilang ng mga sandaling nalalabi para sa pamilya Montemayor. Hindi niya kailangan ng tawad ng isang magnanakaw. Ang kailangan niya ay ang makita ang pagbagsak ng maskara ng kabutihan na matagal nang ginagamit ni Estrella upang linlangin ang mundo. Sa kanyang isipan, ang huling halakhak ng ginang ay naging isang hudyat. Ang hudyat na ang gabi ng paniningil ay hindi na lamang isang panaginip, kundi isang katotohanang dahan-dahan nang kumakatok sa kanilang pintuan. Ang katahimikan ng gabi sa paligid ng bahay na nakatagilid ay tila isang babala, isang uri ng kapayapaan na may itinatagong unos sa kailaliman. Sa loob ng hamnang bahay, sa gitna ng malamig at madilim na silid, nakatayo si Belen at Attorney Rafael sa harap ng maliit na vault na kanila nang nabuksan. Ang liwanag ng flashlight ay tumatama sa mga alahas na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Mga kwintas na may mamahaling bato, mga gintong singsing at ang pinakamahalaga sa lahat, ang isang makapal na sobre na naglalaman ng orihinal na titulo ng lupain. Eto na ang lahat, Belen. Ang mahinang sabi ni Rafael habang maingat na sinusuri ang mga dokumento. Ang titulong ito ang magpapatunay na ang mansyon at ang lahat ng ari-ariang hawak ng mga Montemayor ngayon ay bunga lamang ng isang malaking pandaraya. Hindi na nila ito maitatatanggi sa harap ng batas. Nanginginig ang mga kamay ni Belen habang hinahawakan ng isang gintong pulseras na may nakaukit na pangalan ng kanyang ina. Naramdaman niya ang isang uri ng init na dumadaloy sa kanyang puso. Isang pakiramdam na sa wakas, ang katarungan ay hindi na lamang isang pangarap. Gagawin natin ito para kay Inay, Attorney Rafael, para sa lahat ng taon na nagdusa siya sa kamay ng mga taong yon. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Ang liwanag ng dalawang dambuhalang headlights ng isang sasakyan ay tumama sa mga bintana ng bahay, nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag na tumagos hanggang sa butas ng ham. Kasunod nito ang tunog ng mabilis na paghinto ng gulong sa tuyong lupa at ang marahas na pagpatay sa makina. Belen, alam kong nandyan ka. Lumabas ka riyan bago ko pa sunugin ang basurang bahay na ito. Ang sigaw ng isang boses na puno ng puot at desperasyon, si Santiago. Mabilis na itinago ni Rafael ang mga dokumento sa loob ng kanyang bag habang si Belen ay nagmamadaling umakyat sa hagdan patungo sa sala. Sa pintuan, nakatayo si Santiago Montemayor. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. May hawak siyang isang maliit na baril. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagkapuot. Anong ginagawa mo rito, Santiago? Ang matapang na tanong ni Belen habang pilit niyang hinaharangan ng daan patungo sa kanyang mga anak na nagsisigising na sa takot. Huwag mo akong masantiago, Belen. Alam ko ang ginagawa ninyo. Nakita ko ang abogadong yan na pabalik-balik dito.
Ang bulyaw ni Santiago habang dahan-dahang lumalapit, ang kanyang baril ay nakatutok sa dibdib ni Belen. Ibigay mo sa akin ang anumang nahanap ninyo sa ilalim ng bahay na ito. Akin yan. Lahat ng yaman ng mga Montemayor ay akin. Wala kang pag-aari rito. Santiago. Ang sagot ni Belen, ang kaniyang boses ay naging kasing patalinhaga ng kaniyang paninindigan. Ang lahat ng yaman ninyo ay nakatayo sa isang pundasyon ng pagnanakaw. Ngayon, kami naman ang kukuha ng kung anong nararapat sa amin. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Santiago. You think you can win? You're just a maid, Belen. Isang hampas lupa na binigyan namin ng pagkakataong mabuhay ng maayos. Pero dahil sa kasakiman mo, maubos kayong lahat dito. Itinaas ni Santiago ang kaniyang baril. Ang kaniyang daliri ay dahan-dahang bumaba sa gatilyo. Sa sandaling iyon, ang mga anak ni Belen ay nagsisigawan. Si Junjun ay pilit na humahawak sa binti ng kaniyang ina, habang si Grace ay umiiyak sa takot. Tumingin si Belen ng diretso sa mga mata ni Santiago, walang bahid ng takot. Tanging ang dignidad ng isang inang handang ibuhos ang huling patak ng kaniyang dugo para sa katarungan. Ngunit bago pa man makakilos si Santiago, ang paligid ng bahay ay biglang napuno ng asul at pulang liwanag. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang lumalapit at pumapalibot sa bahay na nakatagilid. Ang mga yabag ng maraming tao sa labas ay naging mabilis at maayos. Santiago Montemayor, ibaba mo ang iyong sandata. Napapaligiran ka na namin. Ang sigaw ng isang tinig mula sa megaphone sa labas. Ang mukha ni Santiago ay naging maputla. Ang kanyang baril ay dahan-dahang bumaba, habang ang kanyang mga mata ay lumalakbay sa paligid ng may halong gulat. Tumingin si Belen kay Attorney Rafael na mahinang tumango sa kanya. Hindi lang pala ebidensya ang kanilang inihanda. Inihanda rin nila ang bitag na tuluyang tatapos sa kaharian ng mga Montemayor. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Belen. Ito na nga ba ang huling hakbang patungo sa kanilang kalayaan? O mayroon pang natitirang lason ang pamilya Montemayor na hindi pa nila nailalabas? Ang mga asul at pulang ilaw na nagmumula sa mga sasakyan ng pulis ay nagsilbing mga ligaw na anino na sumasayaw sa mga bitak ng dingding ng bahay na nakatagilid. Sa gitna ng sala, ang katahimikan ay kasing bigat ng semento. Tanging ang mabilis na paghinga ni Santiago ang maririnig habang dahan-dahan niyang ibinababa ang kanyang baril. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay napalitan ng isang uri ng pamumutla na tila ba ang lahat ng dugo sa kaniyang katawan ay biglang naglaho. Ibagsak mo ang sandata, Santiago. Ngayon din. Ang muling utos ng opisyal na pumasok sa loob, ang kaniyang mga yabag ay mabigat at tiyak sa ibabaw ng sahig na kahoy. Dahan-dahang lumutang ang baril mula sa kamay ni Santiago patungo sa sahig na lumikha ng isang matunog na pagtama sa kahoy bago ito gumulong patungo sa paanan ni Attorney Rafael. Agad na dinaluhong ng dalawang pulis si Santiago, pilit na pinipigilan ang kaniyang mga kamay upang mailagay ang mga posas. Ang tunog ng paglak ng bakal sa kaniyang mga pulso ay tila ang huling hatol sa kaniyang kalayaan. You can't do this! I am a Montemayor! Hindi ninyo alam kung sino ang kinakalaban ninyo. Ang pagsusumigaw ni Santiago, ang kaniyang boses ay puno ng desperasyon, habang pilit siyang nagpupumiglas. Belen, pagsisisihan mo ito. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kalsada. Nanatiling nakatayo si Belen sa harap ng kaniyang mga anak. Ang kaniyang mga kamay ay nakayakap sa balikat ni Junjun at Grace. Tiningnan niya si Santiago nang diretso sa mga mata, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na pait at awa. Ang pangalang Montemayor ay hindi na proteksyon, Santiago. Isa na lamang itong mantsa sa kasaysayan dahil sa ginawa ninyo sa pamilya ko. Ang bahay na ito na itinuring ninyong basura, ito ang naging saksi sa inyong pagbagsak.
Habang inilalabas si Santiago ng mga pulis, lumapit si Attorney Rafael kay Belen at inabot ang kaniyang bag na naglalaman ng mga orihinal na titulo. Ligtas na ang mga dokumento, Belen. Pero alam nating hindi pa ito tapos. Si Doña Estrella ay hindi basta-basta susuko. Siguradong gagamitin niya ang lahat ng kaniyang koneksyon upang baligtarin ang sitwasyon. Alam ko, Attorney Rafael, ang mahinang sagot ni Belen habang pinagmamasdan ang kaniyang mga anak na dahan-dahan nang kumakalma. Pero hindi na ako ang Belen na nakayuko at takot. Ang bawat pag-ubo ng anak ko, ang bawat sampal ni Estrella, iyon ang magiging lakas ko upang harapin siya sa harap ng lahat. Sa labas ng bahay, ang gabi ay tila naging mas maliwanag dahil sa mga ilaw ng awtoridad. Ngunit sa kabilang bahagi ng bayan, sa loob ng marangyang mansyon, si Doña Estrella ay nakatayo sa kaniyang bintana, hawak ang isang baso ng mamahaling alak habang nakatingin sa malayo. Hindi niya alam na ang kaniyang kaisa-isang anak ay nasa kamay na ng batas. Ang kaniyang tanging iniisip ay ang malaking charity gala na gaganapin kinabukasan, ang gabi kung saan ipagmamalaki niya sa buong mundo ang kaniyang kabutihang loob. Dahan-dahang lumapit si Belen sa butas ng sahig at muling tiningnan ang kailaliman ng ham. Doon niya iniwan ang gintong medalyon ng kaniyang ina. Tila ba sinasabi na ang lahat ay malapit nang matapos? Kinuha niya ang kaniyang lumang shawl at binalot ang kaniyang sarili. Bukas, sa harap ng lahat ng mga taong humahanga kay Estrella, ilaladlad niya ang katotohanang matagal nang nakatago sa dilim. Ang bahay na nakatagilid ay nagawa ng tumayo nang matuwid sa kaniyang puso at wala nang sino mang Montemayor ang makakapagpabagsak muli rito. Ngunit sa gitna ng kaniyang determinasyon, isang tawag mula sa kaniyang lumang telepono ang muling bumasag sa katahimikan, isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, isang boses na nanginginig sa takot ang kaniyang narinig. Si Lucinda. Belen, mag-ingat ka. May huling baraha si Estrella. Sinunog niya ang mga lumang payroll records at pilit na pinapatahimik ang lahat ng saksi. At Belen, may nahanap silang paraan upang palabasin na ikaw ang nagnakaw ng mga alahas na nahanap niyo. Huwag kang pupunta sa gala bukas kung wala kang sapat na proteksyon. Napatitig si Belen sa kawalan. Ang laban ay hindi lamang legal. Ito ay naging isang maduming laro ng kapangyarihan. Kaya ba niyang harapin ang dambuhalang makinarya ni Estrella nang mag-isa? Ang bulwagang pangkaganapan ng mansyong Montemayor ay punong-puno ng kislap ng mga kristal na chandelier at ang halimuyak ng pinakamahalagang mga bulaklak sa bansa. Ang musika ng biolin ay marahang dumadaloy sa hangin, kasabay ng tunog ng mararangyang telang sutla na humahagip sa makintab na sahig. Narito ang lahat ng makapangyarihan sa lipunan, mga politiko, mga negosyante, at ang media, lahat ay narito upang saksihan ang taunang charity gala ni Doña Estrella Montemayor na may temang lumalapit na puso. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Estrella. Suot ang isang itim na gown na tila balot ng mga diamante. Ang kanyang nganyang ngiti ay perpekto, isang maskara ng kabutihan na matagal na niyang pinakikinis. Ang tunay na yaman ay wala sa mga alahas na suot natin, kundi sa dami ng buhay na ating natulungan. Ang buong ningning niyang pahayag sa mikropono habang ang mga tao ay masigabong nagpapalakpakan. Gaya ng aming tapat na katulong na si Belen na binigyan namin ng sariling tahanan bilang tanda ng aming pasasalamat. Ngunit ang palakpakan ay biglang naputol nang ang malalaking pintuan ng bulwagan ay marahang bumukas. Isang katahimikan ang mabilis na lumaganap. Tila isang malamig na hangin na biglang pumasok sa mainit na silid. Doon, sa gitna ng liwanag, nakatayo si Belen Aguilar. Hindi na siya ang Belen na ragas ang damit at puno ng uling ang mga kamay. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na terno na gawa sa katutubong tela. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakapusod
at ang kanyang mukha ay may dalisay na dignidad. Ngunit ang kumuha ng atensyon ng lahat ay ang gintong medalyon na kaniyang suot. Ang medalyon na may nakaukit na letrang R at M. Ang lihim na hiyas ng yumaong Don Montemayor. Belen, what are you doing here? Ang lakas ng loob mong magpakita rito pagkatapos ng ginawa ng anak mo. Ang bulyaw ni Estrella, ang kanyang boses, ay nanginginig sa galit habang pilit pa ring pinananatili ang kanyang postura sa harap ng mga kamera. Guards, ilabas ang babaeng yan. Isa siyang magnanakaw. Ninakaw niya ang medalyon na suot niya. Dahan-dahang lumakad si Belen patungo sa gitna. Ang bawat hakbang niya ay tiyak at puno ng bigat. Kasunod niya ay si Attorney Rafael Cruz na may dalang makapal na folder. Hindi natinag si Belen sa mga bulong ng mga tao sa paligid. Hindi ako magnanakaw, Estrella. Ang mahinahon, ngunit malakas na sabi ni Belen na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang medalyon na ito ay sa aking ina, si Rosa. At ang mansyong ito, ang bawat poste at bawat diamanteng suot mo ay nakatayo sa isang pundasyon ng pagnanakaw. Lalong namutla si Estrella nang makita niya ang mga dokumentong inilabas ni Rafael at ang mga pulis na nagsisimulang pumasok mula sa likuran. Ang mga kamera ng media ay mabilis na humarap kay Belen. Ang mga liwanag ng flash ay tila mga kidlat na naglalantad sa katotohanan. Ito ang orihinal na titulo ng lupa at ang huling testamento ni Don Montemayor, ang sabi ni Rafael sa harap ng mga mamamahayag. Dito ay malinaw na nakasaad na si Belen Aguilar ang tunay na tagapagmana ng lahat ng ari-ariang ito. Si Doña Estrella ay gumamit ng mga pekeng dokumento upang itago ang katotohanan sa loob ng 3 dekada. Kasinungalingan! Ang sigaw ni Estrella, ang kanyang maskara, ay tuluyan ng nagiba. Ang kanyang mukha ay naging kasing talim ng isang halimaw na nasukol sa sulok. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. I gave her a home. Utang na loob niya sa akin ang buhay niya. Ang ibinigay mo sa akin ay isang bahay na nakatagilid, Estrella. Ang sagot ni Belen, ang kanyang mga mata, ay puno ng luha, ngunit ang kanyang tinig ay hindi nanginginig. Isang bahay na binuo mo para maging libingan ng katotohanan. Isang bahay na pilit pumatay sa aking mga anak dahil sa amag at kapabayaan. Doon ko nahanap ang katarungan na pilit mong ibinaon. Sa mga sandaling iyon, lumapit si Lucinda sa gitna ng entablado. Ang kaniyang mga mata ay basa ng luha. Totoo ang sinasabi niya. Ako ang saksi. Nakita ko kung paano dinaya ni Estrella ang lahat. Ang bulong ng mga tao ay naging isang dambuhalang alon ng panghuhusga. Nakita ni Estrella ang kaniyang mga kaibigan at kasamahan sa negosyo na dahan-dahang lumalayo sa kanya. Ang kaniyang kaisa-isang anak ay nasa kulungan at ngayon, ang kaniyang buong mundo ay gumuho sa harap ng mga taong kaniyang nilinlang. Bumagsak si Estrella sa kaniyang mga tuhod sa gitna ng entablado. Ang kaniyang mamahaling gown ay kumalat sa sahig na tila isang itim na mantsa. Ang kaniyang mga kamay ay nakatakip sa kaniyang muka habang ang mga flash ng kamera ay patuloy na kumukuha ng kaniyang kahihiyan. Tiningnan ni Belen ang ginang mula sa itaas. Ang kaniyang puso ay wala ng puot. Tanging ang kapayapaan ng isang taong sa wakas ay nakatayo na ng matuwid. Ang katotohanan, Estrella, ay gaya ng tubig sa ilog. Maari mo itong harangan, maari mo itong itago, ngunit sa huli, lagi itong makakahanap ng paraan upang lumabas at linisin ang lahat. Inalalaya ni Rafael si Belen palabas ng bulwagan, habang ang mga pulis ay nagsisimulang basahan ng karapatan si Doña Estrella. Sa labas ng mansyon, ang hangin ng gabi ay sariwa at malinis. Tumingala si Belen sa langit at sa kanyang isipan, nakita niya ang nangiti ng kanyang inang si Rosa. Ang bahay na nakatagilid ay hindi na lamang isang alaala ng sakit. Ito ang naging hagdan patungo sa liwanag na kailanman ay hindi na muling madidiliman. Ang bawat pahayagan sa bansa
At ang bawat balita sa telebisyon ay walang ibang paksa, kundi ang kagimbal-gimbal na pagbagsak ng pamilya Montemayor. Ang mga larawan ni Doña Estrella na pilit itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga kamay habang inilalabas ng mansyon ay naging simbolo ng isang katarungang matagal nang ipinagkait. Ngunit sa gitna ng ingay ng mundo, sa loob ng isang tahimik at payapang silid sa ospital, nakaupo si Belen sa tabi ng kanyang anak na si Grace. Wala ng nebulizer, wala ng mahihirap na paghinga. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Ang kaniyang mga pisngi ay muling nagkaroon ng kulay rosas na rona, isang palatandaan na ang laso ng amag at dumi mula sa bahay na nakatagilid ay unti-unti nang nililinis ng tamang gamutan at pagmamahal. Hinawakan ni Belen ang maliit na kamay ng anak at sa pagkakataong ito, ang kaniyang mga luha ay hindi na galing sa pait, kundi sa isang pasasalamat na abot hanggang langit. Pumasok si Attorney Rafael sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay hindi nakakalikha ng ingay sa makintab na sahig. Tapos na ang lahat ng inventory sa mga ari-arian, Belen, ang lahat ng bank accounts, ang mansyon, at ang mga lupain ay formal nang nailipat sa iyong pangalan sa ilalim ng isang trust fund para sa iyong mga anak. Si Santiago ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo at si Doña Estrella. Siya ay kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest dahil sa kanyang biglang paghina ng katawan. Salamat, Attorney Rafael. Ang mahinang tugon ni Belen habang hindi inaalis ang tingin sa kanyang anak. Ngunit ang yaman ay hindi ang mahalaga sa akin. Ang mahalaga ay ang malamang ang aking ina ay namatay na may dangal at ang aking mga anak ay hindi na muling yuyuko sa sino man dahil lamang sa aming kahirapan. Matapos ang ilang araw, bumalik si Belen sa bahay na nakatagilid. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama niya ang isang pangkat ng mga trabahador at arkitekto. Nakatayo siya sa harap ng lumang istruktura, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat bitak at kiling ng bahay na naging saksi sa kaniyang pinakamadilim na gabi. Ang hangin ay umiihip ng marahan, tila may ibinubulong na pamamaalam ang mga luma at anay-anay na poste. Gusto niyo po bang gibain na natin ito, Ma'am Belen? Ang tanong ng isang trabahador habang hawak ang kanyang kagamitan. Tumingin si Belen sa bahay. Naalala niya ang bawat gabi ng takot, ang bawat pag-ubo ng kanyang anak, at ang bawat lihim na kanyang nahanap sa ilalim ng sahig. Huwag nating gibain ang lahat. Gusto kong panatilihin ang pundasyon, ngunit itayo natin ito ng matuwid. Gawin nating isang tahanan ang lugar na ito para sa mga inang gaya ko, mga inang walang malapitan, mga inang biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Dito sila makakahanap ng pagkalinga at lakas. Sa gitna ng kaniyang pagsasalita, isang sasakyan ang huminto sa malayo. Isang matandang babae ang bumaba. Inaalalayan ng isang nurse, si Doña Estrella. Wala na ang kanyang mga diamante, wala na ang kanyang marangyang gown. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng puting damit. Ang kanyang mukha ay tila naging papel sa sobrang putla, at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng kislap ng buhay. Dahan-dahang lumapit si Estrella kay Belen. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat at puno ng panginginig. Nang makaharap niya si Belen, ang ginang na dati ay nagpatingkayad sa kanya, ay dahan-dahang bumaba, patungo sa lupa. Nakaluhod si Estrella sa paanan ni Belen, ang kaniyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Ito ang kaniyang huling baraha. Ang paghingi ng tawad, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil wala na siyang ibang malapitan. Tiningnan ni Belen ang ginang na nasa kaniyang paanan. Nararamdaman niya ang pait na naisa nang bumangon sa kanyang puso. Ang kagustuhang gantihan ang bawat pang-aalipustang natanggap niya. Ngunit nang makita niya ang kalagayan ni Estrella, napagtanto ni Belen na ang kaniyang tagumpay ay hindi mabubuo kung mananatili siyang bilanggo ng kaniyang sariling galit. Tumayo kayo, Doña Estrella, ang mahinahong sabi ni Belen,
habang dahan-dahan niyang iniaabot ang kanyang kamay upang alalayan ng matanda. Ang katarungan ay naibigay na ng batas, ang kapatawaran. Iyan ay isang bagay na kailangan nating pagtrabahuhan sa loob ng mahabang panahon. Hindi ko kayo pababayaan sa inyong gamutan dahil hindi ako ang taong sadyang pumatay sa aking kapwa sa pamamagitan ng kapabayaan. Ngunit huwag niyo nang asahan na maibabalik ang dati. Nang tumalikod si Belen at naglakad patungo sa kanyang mga anak na masayang naglalaro sa damuhan, naramdaman niya ang isang uri ng kagaanan na tila ba ang lahat ng pasanin ng nakaraan ay dahan-dahang tinatangay ng hangin. Ang bahay na nakatagilid ay hindi na lamang isang simbolo ng kahirapan. Ito ay naging isang monumento ng katatagan at ng isang pusong tumangging mawasak sa kabila ng lahat. Sa kanyang isipan, ang bawat Biyernes na dumaan ay hindi na isang paalala ng kamalasan, kundi isang hudyat ng bagong simula na puno ng pag-asa at liwanag. 5 taon ang mabilis na lumipas, gaya ng marahang pag-agos ng ilog sa dulo ng bayan na minsang naging saksi sa isang buhay na isinalba at isang pusong halos malunod sa pait. Ngunit sa hapong ito, ang sikat ng araw ay tila gintong gumuguhit sa isang gusaling nakatayo ng matatag at matuwid sa gitna ng malawak na lupain. Wala na ang bahay na nakatagilid. Sa kinalalagyan nito ay nakatayo na ang tahanan ni Rosa, isang sentro para sa mga inang naghahanap ng kalinga at mga batang nangangarap ng bukas na walang halong takot. Nakasandal si Belen sa pasimano ng bintana ng kaniyang opisina. Pinagmamasdan ng kaniyang mga anak na abala sa pagtatanim ng mga bagong halaman sa hardin. Si Grace, na dati ay hirap na hirap huminga, ay masiglang tumatakbo habang humahalakhak. Ang kaniyang buhok ay tinatangay ng preskong hangin. Sa kaniyang tabi ay nakaupo si Lucinda na ngayon ay nagsisilbing punong tagapamahala ng sentro, masaya at malaya sa anino ng kaniyang madilim na nakaraan sa mansyon. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kaniyang pagmuni-muni. Pumasok ang isang binata. May dalang isang bungkos ng sariwang bulaklak. Si Mateo. Sa kabila ng pagbagsak ng kaniyang pamilya, hindi pinabayaan ni Belen ang pag-aaral ng bata. Pinatunayan niya na ang pag-ibig ay hindi namimili ng dugo o pangalan. Yaya Belen, para sa inyo po. Happy anniversary po sa tahanan ni Rosa. Ang masayang sabi ni Mateo habang iniaabot ang mga bulaklak. Ang pagmamano ng bata ay hindi na patago. Ito ay isang kilos na puno ng pagmamalaki at tunay na pagmamahal. Salamat, Mateo. Napakabuti mong bata. Ang tugon ni Belen habang hinahaplos ang balikat ng binata. Kumusta ang iyong lola? Sandaling tumahimik si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang uri ng kapayapaan. Maayos po siya, Yaya. Tahimik po siyang nananalangin sa kanyang kwarto sa ospital. Tinanggap na po niya ang lahat. Sabi po niya, ang pinakamalaking parusa niya ay hindi ang pagkawala ng yaman, kundi ang mapagtanto na ang tanging taong nagmalasakit sa kanya sa huli ay ang taong kanyang pinakainapi. Nang makaalis si Mateo, lumabas si Belen sa balkonahe at hinarap ang malamig na simoy ng hangin. Napagtagumpayan na niya ang katarungan sa ilalim ng batas. Ngunit ang mas mahalagang tagumpay ay ang kapayapaang kaniyang nahanap sa loob ng kaniyang sarili. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo nito. Tiningnan ni Belen ang gintong medalyon sa kaniyang leeg. Sa wakas, ang kaniyang inang si Rosa ay nakatayo na rin ng matuwid sa kasaysayan. Wala nang lihim, wala nang pagnanakaw. Ang yaman na kaniyang hawak ay hindi na ginagamit para mangalipusta, kundi para magsilbing pundasyon ng mga pangarap ng iba. Sa bawat Biyernes na dumarating, hindi na pait ang kanyang naaalala. Sa halip, ito ay isang paalala na ang lahat ng bagay na nakatagilid sa mundong ito ay may pagkakataong muling tumayo ng matuwid, basta't merong isang pusong tumatangging mawasak at isang pananampalatayang
mas matatag pa sa anumang unos. Ang kwento ni Belen ay hindi lamang kwento ng isang katulong na naging mayaman. Ito ay kwento ng isang inang naging arkitekto ng kaniyang sariling tadhana na nagmula sa isang bahay na nakatagilid patungo sa isang buhay na matuwid, mapayapa, at puno ng liwanag.